Buhay po ba ang Diyos? Purihin at dakilain po ang Ama sa araw na ito na ang bawat isa sa atin ay tinawagan upang muli makapakinig at makabahagi ng ating mga kalooban at ng ating mga puso sa ating Ama upang maiangkop natin ang kanyang mga aral sa ating mga damdamin. Amen po ba? Sa araw pong ito, muli mayroon pong kapatid natin na alagad na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kung hindi nyo po nalalaman, ang September po ay araw ng mga alagad, ng mga hinirang ng Diyos sa dakong ito. Sapagkat ito po yung buwan na marami pong celebrate ng kanilang kaarawan. Kaya nais ko pong tawagan ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Galak na galak po siya. Ayan na po, ang Nanay Myrna. Sabi ko nga po, tapos hindi po. Ito po, nanay namin na to, napakabait po niyan. Napakatyaga, napaka-maawain, mahabagin, at saka po, napakasipag po. Ito po ang anghel ng ating Panginoon sa katawan ng mahal na Apo Conching. Nais ko pong tawagan ang isa po niyang mahal sa buhay, kabahagi na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, ang kapatid niya sa bilang espiritu at ang hipag po niya, si kapatid na Monet, upang magbumati at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po, Ama. Buhay po ang Diyos. Salamat po. Alam niyo po, tama po sinabi ng kapatid na Rowena, mapagmahal po yan. Pag nakikita niyo po ang kanyang mga kapatid na nalulumbay, nadadaman na po niya kung ano ang kanyang mga pangangailangan. Alam niyo po ba, pag bago po siya mag-birthday, sa tuwing pong siya ay magbe-birthday, ang nagaganap po sa kanya ay kung paano nga po siya pinatatatag ng Ama. Noong pong panahon na siguro po mga 2 years ago, bago magbe-birthday po siya noon, po yung bagyong Andoy, talaga pong siya nagsukat tae po siya. Andito po siya sa Dambana. Hindi po sila nakauwi noon. Yun po ang nagaganap sa kanya tuwing siya ay magbe-birthday. Ngayon naman po, ganun din po ang nagaganap sa kanya pag po siya napapalapit po ang kanyang kaarawan. Siya po ay, kumbaga po sa army, tinetraining po siya upang po siya ay patatagin, pagtibayin. Ngayon nga po, kay Ate Myrna, kung paano nga po siya dinadalisay ng ating Panginoon sa mga tinatawag pong pagsubok o pagdadalisay sa aming mga alagad. Nagkaroon nga po ng pagdadalisay sa aming pamilya. Pero buhay po ang Diyos, hindi po siya nang lumo, hindi po siya nang hihina. Patuloy at patuloy po siyang ibinabangon ng pinatatatag ng Panginoon at patuloy po siyang binibigyan ng lakas upang ang mga pagdadalisay nagaganap sa Kanya nagaganap sa Kanya ay ayan po siya, matatag. Halata po ba sa Kanya? Hindi po ba? Hindi. Kaya Ate Myrna,
maraming salamat. Alam niyo po, isa po kami sa panahong na ito lang po ay wag po kayong mag-alala kasi po tears of joy po ito. Pag po kami nagkakaroon ng sa mga pinansyal po, hindi niya po kami tinitiis kahit po sa mga kapatid namin. Talagang pag nakikita niya po talaga kami, hindi niya po kami natitiis. Nadadama niya po ang mga pinagdadaanan namin. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa iyo at ate. At hindi mo kami pinababayaan, kaming mga kapatid mo. At patuloy kang bumabangon, patuloy kang nagpapakatatag. Dahil sa Ama, sabi nga po namin, huwag kang mag-alala, dinadalisay ka lang ng Ama. Lahat ng mga pinagdadaanan mo, pinagdadaanan natin, ay pagkatapos ng birthday mo, pawin na pong lahat yan. Kaya nga po, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu. Ayan po siya, malakas. Kaya ang hiling ko po sa Ama, pagkalooban ka ng kalakasan ng katawan, upang anuman ang pag-aata sa iyo ay ganap mong maggampanan. Kaya maraming salamat po Ama, at ganun din ate. Maligayang kaarawan. Salamat po. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po, Tita Monet, sa inyo pong pagbati. Kala mo po hindi sila kikita araw-araw. Ganyan po kadakila ang Ama. Sapagkat special po ang araw na ito para po kay Nanay Myrna. Nais ko pong tawagin ang kanya pong kapatid sa dugo at kapatid sa espiritu, ang kapatid na JR po. Purihin at takilain ng Panginoon. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama. Sabi ko po, pagtayo ko rito, ayaw ko po ng luha. Subalit, ang luha po ay binibigay ng Ama dahil sa kagalakan ng tao. Salamat po sa Panginoon sapagkat bilang kapatid sa laman at pinagtibay sa Espiritu, binigyan muli ng panibagong taon ang kapatid ko bilang panganay sa aming magkakapatid. At bilang bata pa, naging kaagapay ko siya sa saan mang dako naroon kami sa Manila, kung paano yung naging buhay niya, kung isisiwalat ko po, napakahaba. At naging saksi po ako doon. Sa mga bagay na dinanas niya, batid ng Ama, na kung papaano siya nagsakripisyo, sa kabila pala ng sakripisyong dinaranas niya at ng bawat isa sa atin, may regalo ang Ama. Ito na po siguro yung pinakamagandang regalong natamo niya sa buhay niya, yung banal na espiritong ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa kanya. Maging sino man po sa ating, maging sa sarili ko man, ganun din po, na yun ang pinasasalamatan ko sa Panginoon. Kaya po bilang papurit pa sa salamat sa Ama, hindi ko man po maisiwalat sa inyo yung naging buhay ng kapatid ko. Pinasasalamatan ko Panginoon bilang sa pamamagitan ng isang awiting napakagandang mensahe. Hindi man po ako mga awit, subalit siguro itinakda niyang iparinig ko sa inyo yung kung paano natin bigyan ng kahalagahan ng Diyos na buhay sa dakong ito bilang tayo ay sinasakop niya at binibigyan niya ng mga salita na nagiging sandigan natin at na habang tayo nabubuhay para po sa Panginoon. Panginoon, minamahal kita,
paglilingkuran ka habang nabubuhay. Kaya't ako'y susunod sa iyo bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Sa sala ko'y iyong pinatawad at iyong pinagaling aking karamdaman. Kaya't ako'y susunod sa iyo bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. O kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapilingang Ama sa buhay, nang madamang ligaya sa bawat araw. Nalimot mo ng lahat ay may hangganan. Ngunit ngayon nang madama ang kabiguan, ay doon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Buhay po bang Diyos? Talaga pong napakabuti ng Panginoon sapagkat sa bawat awitin may mensahe siya. Sa ating pong lahat na naririto, patuloy tayo magtibay sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na po Kunching. At talaga pong kapuri-puri ang Ama sapagkat bilang kapatid, bilang panganay, siya po yung hinihiling ko na lang sa Panginoon, siya po yung nagtaguyod bilang isa rin akong sinakop ng Panginoon. Kaya po ako talagang siguro yung paglilingkod ko hindi man talagang hanggang kamatayan, pero hindi ko po kayang gawin sa ganang katauhan ko kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya po ako nagpupuri sa Ama sapagkat tayo pong lahat ditong mga alagad, patuloy lamang po tayong magtibay at ang lahat naman po sa atin may pinagdadaanan. Kami pong magkapatid na bago po sumapit yung karawan niya, tatlong talagang masasabi kong pinagdaanan naming mahirap ng iswalat sapagkat batid na lang ng Ama. Subalit iyon na nalagpasan namin lahat. Hindi man iba sa amin kundi talaga pong sa bilang katauhan, nakalulungkot po na bilang ikaw ay sinilang mula sa Espiritu, ang mga kapatid mo sa laman ay hindi makaunawa, hindi nila maabot ang nagagawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Sapagkat sa atin po, napakalalim po ng ibig sabihin ng Panginoon, ng Diyos sa buhay natin. Tayo po, kumikilos ang Diyos nang hindi natin namamalayan. Kapag ka po yung pagkilos ng Diyos na yon na in-appreciate natin sa sarili natin, sa bawat araw na paggalaw natin dito sa lupa, na tinitingnan natin yung nagagawa ng Diyos, hindi sa ganang katauhan natin, kundi sa ganang Espiritu Santo, sa katauhan ng mahal na po Kunching, talaga naman po, mapupuri natin ang Panginoon. Hindi natin siya ikahihiya sa pamamagitan man ng pagpapahayag o ng awitin. Ang Diyos buhay na buhay po sa dakong ito. Kaya muli po, maraming salamat sa Panginoon at
sa panibagong taon sa ating kapatid bilang kapatid ko sa laman ng Espiritu. Ilan taon ka na ba, kapatid? Pag binaligtad ko po kasi ngayon, mahirap Pag binaligtad ko po yung 56 lalo pong tataas. Di po ba, sa edad na yun patuloy tayong nakakalaban sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Yun po ang mensahe ng edad ko. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po muli, Ama, sa iyong kadakilaan. At sa ating po lahat, patuloy lamang po tayo magtibay, hindi lang po sa alagad, sa CAPS at sa ating mga tagasunod. Maraming salamat po. Purihin ng Ama, mahal na kapatid. Batid ko po na sa kanila pong pagsisiwalat at pagbabahaginan, may napulot po kayo at may naramdaman. Kumislot sa puso nyo yung awit na inawit ng ating kapatid. Patunay lamang na ang Espiritu sa tuwin ay nagahari at sa patuloy na ang lahat ng matatag ay patuloy na pinatatatag sa pamamagitan ng mga pagdalisay na kapahintulutan ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa sandali pong ito, nais ko pong tawagin ang kanya pong anak-anakan, si kapatid na Melissa Sulit. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino nga po ba si Nanay Mirna sa buhay ko at binigay siya sa akin ng Panginoon? Si Nanay po yung nanay na masasabi ko na pinagkukunan ko ng inspirasyon. Siya po yung nagbigay ng idea sa akin sa kalooban po ng Ama, na pinakilala po siya sa akin, na binigay po siya sa akin ng Ama. Si Nanay po yung nanay na kakainin na lang niya, ibibigay niya pa po sa kanyang pamilya. Si Nanay po yung nanay na pag mali ka, talaga sasabihin niya sa'yo na mali ka, na kailangan mong tanggapin kasi mali yung ginawa mo. Si Nanay yung nanay na masasabi mo na nanay talaga siya kasi kapag may nakita siya sa'yo na hindi gusto, halimbawa kapag kumakanta o maawit, ay gusto niya yun, focus ka, damhin mo ang Ama sa pamamagitan ng pag-awit. Siya yung kahit na minsan masakit yung sinasabi niya pero kailangan tanggapin kasi yun naman talaga yung ginagawa ko. Halimbawa po pagka po nagpa-practice, nakikipagtawanan, ayaw niya po, yung gusto niya po makita po na kapag, siyempre po hindi naman lingid po sa iba na nakasama ko talaga si Nanay, na ayaw niya po yung gusto niya makita na may nabago sa'yo, gusto niya may nakita na meron na natutunan sa kanya. Maraming bagay po talagang na natutunan ako sa kanya sa kalooban ng Ama na talagang masasabi ko na magagamit ko yung pagdating ng takdang panahon, pagdating ng takda na magkaroon ako ng pamilya na ibibigay na, yun nga po, dun pa lang po sa pagka nakakain na po kami, sabay-sabay po kami nila Nanay. Hindi siya mapakali minsan. Tayo-tayo siya. Sabi ko na upo ka na, kakain na tayo. Minsan makuha siya ng isang lalagyan, sabihin, yun, basta nakakaiyak po na kakainin na lang niya, sabihin niya, okay na yung kinain ko. Tapos makikita mo, ibibigay niya doon sa kapatid niya. Sabi niya, ayaw niya na nakikita na nagugutom. Ayaw niya na nakikita na nahihirapan yung mga kapatid niya, kaya marami po talaga ako natutunan kay Nanay na bilang panganay si Nanay. Ganun din naman ako. Kaya inaano ko po lahat yun,
ilalagay ko po lahat sa isip ko yun, sa puso. At pagka po, pagdating ng takda, aanihin ko po yun na kapag nagkaroon ako ng pamilya. Kaya pag umuwi po ako sa amin, halimbawa po umalis po kami ng mga kapatid ko, hindi po namin kasama si tatay. Istimahin ko po sila, bibigay ko po yung pagkain sa kanila, tapos ano lang po, sakto lang po yung pagkain namin, 5 po kami. Tapos itatabi ko po isa, sasabihin ko po, busog na ako, bibigay ko kay tatay. Parang yun po yung nakuha ko kay nanay na kakainin na lang, ibibigay pa sa pamilya niya. Kaya, Nanay, maraming salamat po na ibinigay po kayo ng Ama sa akin. Dati nga po sabi ko sa sarili ko, paano ako magiging mahinhin? Paano ko matututunan yung mga ganong bagay? Parang mahirap. Parang hindi ko kaya. Kasi iniisip ko pa po yung pangasanlibutan, yung gumala. Pero kaya pala, kapag ang Ama pala ang kumilos at may gagamitin siyang tao, gagawin kanyang tahimik, gagawin kanyang walang kibo, gagawin kanyang maayos sa pananamit, sa pananalita, higit sa pagkilos at pakikisama sa kapwa. Kaya nandun po ako sa gilid kanina, sabi ko po kay Mami, Mami, ano po ba yung sasabihin ko kay nanay? Sabi niya, kung ano siya sa'yo, kung ano yung pagkilala mo sa kanya. Kaya nagbupuri po ako, nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa kinalugdan niyang anak na si Apo Kunching, na binigay si Nanay Mirna sa akin para maging isang halimbawa sa akin na pagdating ng takdang panahon, aanihin ko lahat ng mga ginawa ni Nanay sa akin, yung pagsisermon niya, na wala sa puso niya, yung kundi gusto niya matutunan ko talaga yon. Gusto niya ko sa sarili ko yung kaya minsan kapag mali talaga yung ginagawa ko, tinatanggap ko lahat. Tinatanggap ko yung mga sinasabi niya sa akin. Tsaka si Nanay po talaga matyaga. Kapag ka po yan, pagka po may, halimbawa po sa mga bagay, sa mga gawaing bahay, talaga pong siya, gusto niya malinis, gusto niya po pulido yung gusto niya neat, gusto niya yung mga pantay-pantay, yung kutsara, gusto niya yung paghugas ng plato. Ako po pag naghugas ako ng plato, sige lang, kung ano lang yung mauna. Pero si Nanay lagi na sinasabi, anak, hindi ganyan yung paghugas, paglalagay ng kutsara sa plato, ang paghahain, ang pagkuha ng kanin, lahat po talaga, maraming bagay na napakaganda po talaga ng nakita ko sa kanya. Hindi nga po ako sanay dati na maglaban ng mga puti. Talagang inamin ko po yun na pinagsasama-sama ko po yung dicolor, yung puti, halo-halo po yun. Pero nung si Nanay na po nakikita ko maglaba, sabi niya, anak, ganito yung paglalaba, ganito. Parang sa ugali po, inambing po lagi na, pinagnilayan ko po yun. Kapag halo-halo na, siyempre magulo na po yung isip mo. Dapat kung iskong puti, kung decolor, mapapayapa po yung kaisipan mo na malinis yung isip mo, lilinis yung kaisipan mo, tanggalin mo yung galit sa puso mo. Basta marami po akong natutunan kay Nanay at wala pong kabatiran ng iba kundi ang Ama lang sa mga pinagdaanan namin ni Nanay na talagang masasabi ko po na pinatibay na siya ng Ama sa akin. Pinatibay na rin po ako ng Ama sa kanya. Kaya pagka po nagkakagalit kami ni Nanay, talagang nainikload ako sa Ama na wag pong lumala yung nagtatatampuhan namin ni Nanay kasi siya po talaga yung kahinaan ko. Minsan, pagka po hindi nagka-text kami niyan, nagalit si Nanay, talagang dumudulog po ako sa Ama. Kaya pagka po gano'n na mayroon po sa inyong ginagamit ng Panginoon, magtibay po kayo. Kaya sabi niyo po mapalad siya, ginamit siya sa inyo para po lalo kayong lumapit sa Panginoon.
Yun nga po, basta marami po, si nanay po talaga, wala po ako masasabi sa kanya sa pagtuturo. Wala po talaga. Lahat ng bagay na tinuro niya talaga, pagdating ng takda, alam ko magagamit ko lahat yon. At saka, minsan nga po pag sinasabi niya, anak, naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Kahit hindi po ako kumikibo, nasa puso ko po yun, na inuunawa ko po talaga yung kasi para sa akin din po yun. Kaya, Nay, maraming salamat. Ayoko po talaga umiyak, pero ganun po talaga yung pinagsamaan namin ni nanay na kaya sabi ko nga po pagka po nagkukwentuhan kami, sabi ko, nanay, hindi ko mapaliwanag kung ano nararamdaman ko pag nagkakagalit tayo. Hindi ko talaga, nanay, alam kung saan ako pupunta, pero salamat sa ama, nanay, kasi nakilala ko siya. Sa kanya ako dumudulog, siya yung nilalapitan ko para magbago yung isip mo. Kaya kapag po ganun, na meron po kayo nakakasamaan ng loob, idulog niyo lang po sa ama, haplusin ng ama yung puso niya. Mababalik po yung nawala sa inyo. At sa kalooban niya, higit pa rin yung ibabalik niya para sa inyo. Kaya, Nay, maraming salamat po sa lahat. Lahat po. Sa mga kasalanan ko po, nanay, patawad po sa lahat. Yun lang. Basta lagi niyo po, nanay, tatandaan. Mahal na mahal ko po kayo sa kalooban ng Ama. Salamat po. Happy birthday po. Maraming salamat po. Naiyak po ba kayo? Pasaya naman po natin si Nanay Myrna. Nais ko pong tawagan ang kapatid na bunso at si Tita Glo. Tita Gloria po, saka si Tita Bunso. Okay. Happy birthday, kapatid. Habang nagsasalita po si Melissa, umiiyak po siyang ganun. Si nanay po, ang dami na ituro sa kanya. Kapatid, nawa, yung mga naituro ng nanay mo, yun ang ating isabuhay. Isang napakagandang, ano tawag nun? Napakagandang handog mo sa nanay-nanayan mo. Yung lahat ng sinabi mo na yun, isabuhay natin para mas higit na magalak yung nanay mo. Ngayon gusto ko siyang pasayahin, aawitan ko na lang siya. Alam niyo po, ito, bagamat medyo bata pa po yan. Magkaibigan kami. Ang kaibigan po kasi hindi sa kaibigan dahil masaya lang kayo. Kaibigan dahil may naibibigay ka. Kundi yung puso ang nag-uusap sa inyo. Yung puso ninyo ang magkarelasyon. Yung puso ninyo ang nagkakaintindihan. Hindi man po kami madalas nakakakwentuhan o madalas nag-uusap. Pag kami po ay nagkatanawan, alam na namin yon. Kung ano pa man yung nasa isip niya, nasa puso ko, alam na namin yon. Sigurado hindi masama. Di ba, kapatid, ano? Kaya, kapatid na Melissa, nawa ang magandang aral na binigay sa iyo ng nanay mo, yun ang ating matutunan at magawa, maisabuhay. At ngayon, ngiti-ngiti ka, ano? Kakantahan kita, pero duet tayo. Duet tayo kasi nakalimutan ko yung lyrics. Pahiram po ng isang microphone. Pahiram po, ayun. Happy birthday uli, senior citizen. Salamat, anak. At mamaya po yun ang mga apo niya. Meron siyang anak, may kapatid, kaibigan, mamaya yung mga apo. Sige. Siguro po, ganyan po kami sinusubukan bilang kanyang mga estudyante. Bagamat ang awiting ito yung mga luma, hambing doon sa mga nire-revive ng ating Mami Beth, ito po hindi familiar sa aking tainga, pero sa aking bibig, hindi ko po tuwi na inaawit. Subalit hindi po ako makakatanggi sa aking Luma, kapatid. sapagkat luma ka naman, kapatid. Luma tayong dalawa. Sige po. Para sa iyo, para sa akin, at para sa ating mga kapatid. When you're down and trouble, if you need a helping hand, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be
darkest night, you just call out my name, and when you know wherever I am, I came running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, and all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. You're down and trouble. Mistisa yan. And you need some love and care to brighten up even my darkest night. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. Soon I hear you knocking upon my door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Oh no, winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend, and good to know that you got a friend, and even a heart so cold. You hurt me and desert me, and take your soul if you left there. Oh, don't you let there. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Oh baby, winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. You got a friend. You got a friend. Salamat po. Umalis dyan. Tara na. Ay, saba. Hindi po ang makukumpleto ang araw na ito para po sa ating Mami Myrna kung hindi po maririnig ang pagbati ng ating pong minamahal at kanyang kabiyak ng puso, si Tito Alan. Sabi ni Apo. Pagkatapos ni Tito Alan. Sabi ni Apo eh. Yan. Birthday naman. O, kapatid, sundan mo na lang kami ng asawa mo. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya, ako'y hakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo. Kahit mabuti na ang buhok ko, pagdating
Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok mo. Maraming salamat na po. Salamat, mahal na kapatid. Tito Alan. Puri Nama. Papurit pa salamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa kabiyak ng puso na kami pinagsama ng Ama sa kalooban niya. So nga, Ama, happy birthday. Salamat po. Salamat po sa karagdagang buhay na pinagkaloob, pinairam na naman ng Panginoon sa iyo. Amen, Lord. Ano mga ang masasabi ko po sa mga kaganapan sa buhay natin, sa lahat-lahat, pagsubok man, pagdalisay, na tayo nagsasama, huwag po alisin natin na siyang mangunat magari ang kaluban niya sa bawat isa sa atin, na lahat na tinatahak natin dito habang tayo nabubuhay sa sangkalupaan sa tuwing na siya yung paghariin natin sa ating puso't damdamin, buong katawan, mula ulo hanggang talampakan, siyang mangunat magari sa lahat nating mga gawain, desisyon sa buhay. Alay po natin sa Kanya. Nandyan po ang ating minamahal na Apo Kunsing na sa tuwing na ating kinukuhanan ng katatagan, kalakasan na sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Nandyan po siya. Sa mga kapatid natin na mga alagad, sa lahat-lahat po, sa mga tagasunod, wala po tayong ibang hinihiling sa Diyos, kundi yung sa tuwin ay magampanan natin yung atas na pinagkaloob sa atin. Yung sa tuwin ay hinihiling ko sama na yung kapayapaan na habang buhay, hindi tayo nangangako sa Diyos, kundi sa tuwin ng kalooban niya, habang tayo nabubuhay, makapaglingkod tayo. Kung ano pong kalooban niya na siyang mag-ari sa bawat isa sa atin. Lahat-lahat na po. Kailangan lang po na wag natin siya alisin sa ating puso't damdamin na siya ay nasumpungan na natin na ano man ang dinadanas sa araw-araw na ating pamumuhay, nandiyan po ang Panginoon na tutungayan tayo, nababatid niyang puso't kaisipan natin, buo natin pagkatao, wala pong malilihim. Talaga pong papurit pa salamat sa iyo, Diyos sa mga dakila na kami sa tuwing na anuman mga pinagdadaanan sa buhay. Batid ko na ikaw bilang isang panganay sa mga kapatid, natutunghayan ko sa iyo kung paano mo apo-hapin mga kapatid mo. Ayaw. Iyak po nang. Iyak po ito ng kagalakan sa buhay ko na nandiyan ka. Hindi ko mamagampanan yung bilang isang aligi ng tahanan. Wala man tayong supling na binigay ng Diyos sa atin. Yun pong nakikita ko minsan sa'yo. Yung mga dinadaanan natin pagdalisay sa'yo. Wala man ako may tutulong kundi panalangin, magdulog sa Ama na makakayanan natin ng lahat, malalagpasan natin sapagkat siya pong ating pinaglilingkuran.
Alam ko po sa tinanggap ko to sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi man sa financial, material, kundi pangkaluluwa po yung aking minimiti na sa takdang panahon na gusto ko tayo makapiling natin ng Ama. Bilang tao, natural lang po sa atin, kailangan natin yun. Kailan pong minsan nakikita ko sa iyo na minsan dumadaan din sa isip ko na kung paano ba, kundi yun na lang po ang iniling ko sama na idulog, panalangin, kung paano mag-apuap sa mga kapatid mo, kung ano naman pagdalisay, pagsubok. Sa tuwin na po, yun na lang pong naalay ko na mahandog ko sa sarili ko na idulog sa panalangin sapagkat alam ko, nandyan po siya pinaglingkuran natin. At salamat po sa taong kinalugdan, minamahal na po Kunsing, maraming salamat po na kami nakilala namin ng Diyos na buhay sa katawan niyo po. Maraming salamat po at happy birthday po, Ma. Maraming salamat po. Bagamat nariyan na po ang pinakihintay ng lahat. Maiksing kataga. Bagaman po ang anak ko, nagmi-meeting awitan ako. Bukas na tayo anak umawit. Wala rin ang tita bunso mo. Tayo'y triple. Ang masasabi ko po, lubhang napakadakila ng Ama. Sa edad ko pong 56, nakalaban sa kalooban ng Ama, sa mga salita niya, sa mga aral niya, sa bawat araw na ating napapakinggan, sa kaparaanan na taong ginamit niya. Mahal na Apo, maraming salamat po. Kung ano man po ang nababanag ninyong luha sa aming mga mata, yaon po ay hindi lumbay, kundi ang kagalakan na magpahanggang ngayon ay pinatutunayan lamang ng Ama na kung kaya tayo'y nakakatindig sa harapang ito ay sapagkat siya ang pinaghahari natin sa ating katauhan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At yun po ang pinakamasidhing regalo na hindi natin makakalimutan sa ating mga buhay. Yung damdamin na matakot tayong mawalay sa Kanya, yung damdamin na kapag tayo'y sa gunso ng pagdalisay, nandiyan siya nakaagapay, pagdaka mararamdaman mo, ikaw pala'y nagtagumpay na, nandiyan ang halimbawa sa katauhan din ng mahal na Apo. Iba't iba samot-saring pagsubok, pagdalisay, nagiging isang inspirasyon natin, ang katatagan niya, at ang bawat isang mga kapatid na patuloy tayong lumalaban dito, tayo'y lumalaban, hindi upang tayo'y makipag-away. Ang mga pagdalisay na nagdaraan sa atin ay nagiging kaparaanan ng Ama, kapahintulutan, upang yun ay isang maging kaparaanan ng ating pagtitibay. Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, muli po ang iiwan ko po sa inyong mensahe sa aking kaarawan, sa kalooban ng Ama. Patuloy po tayong lumaban at ipakipaglaban po natin ang kalooban ng Ama. Kung may mga pagdalisay, tumanggap lamang po tayo at atin pong pagnilayan, ating pagtantuin kung ano ba ang marapat nating tupdin upang patuloy tayong makasunod sa Ama. Ang masasabi ko po, maligaya ako at nagpupuri sa Panginoon sa panibagong taon na isinadsad niya sa aking buhay. Habang nilolob niyang maisadsad ko kung ano man ang mga gampanin at kalooban niya na gampanan ko maging sa aking pamilya at bilang sa kanyang espiritu, ay nararamdaman ko na isinasadsad niya ang buhay ko. Panibagong taon, kaya mga kapatid kong minamahal, ang akin pong masasabi, patuloy po tayong magtibay at higit sa lahat, magdalanginan po tayo. Kahapon, yun po ang tumimo sa aking puso sa mensahe ng Banal na Espiritu. Napakahalaga po ng matapat na dalanginan ng bawat isang magkakapatid. Kung may nalulugmok, kung may nakikita tayo ng hihina, ipanalangin po natin. Atin pong idulog sa Ama, magdulugan po tayo at magpuri po tayo sa Kanya sa bawat
mayroon tayong kapatid na nakakasadsyad ng bawat taon sa buhay. Ibig sabihin, panibagong taon na makakapiling pa rin natin ang Ama dito sa lupa. Tayo'y kanyang gagabayan, di niya tayo pababayaan sa tulong at patnubay ng kanyang banal na Espiritu at sa ating minamahal na Apo Kunching na kanyang kinalugdan na walang sawang tumutupad at tumatalima sa pag-aatas ng Ama upang patuloy tayong mga buksan. Maraming salamat po at muli ay magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at maligayang kaarawan po, Nanay Myrna. Inaanyayahan